Dun sa pahayag ng Pangulo kahapon, no? Basically, ang dulong mensahe niya, walang iwanan sa pagharap sa hamon na ito. Yun yung kanyang battle cry, eh, no? I have my comments dun sa mismong kanyang mensahe, pero mamaya na yun after the interview. Pero puntahan natin yung mga measures na nilatag niya, no? Yung subsidy, of course, yung fuel subsidy, pero 5,000 matatanggap itong mga tricycle drivers, and then susunod yung mga POJ drivers at saka Mm. TNVS, no? So overall, no, what do you think of the measures laid out by the administration so far in terms of dealing with this crisis? Well, kami, nagmumula kami doon sa context. Matindi yung problema, para nabanggit mo, ta's matindi siya para sa mayorya ng Pilipino. Kasi ang starting point natin dapat, even dun sa huling SWS survey, sabi nila may 14.3 million na pamilya na nagsabing mahirap sila pagtapos ng 2025. At dagdag pa doon, may 3.4 million na borderline. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin na nasa alanganing sitwasyon ngayon, actually halos 18 million na pamilyang Pilipino ay nasa alanganing sitwasyon. At mahalaga doon tayo magmuna kasi yung mga inanunsyo ni Pangulo Marcos kahapon, wala, bottom line, hindi para sa lahat na nangangailangan, at yung makatanggap hindi sapat doon sa tindi ng problema. Tapos panandalian lamang. So para sa amin, madali maglista, 'di ba? Yung nabanggit nyo nga, 5,000 tricycle drivers, 5,000 hindi nabigyan ng numero, ilang jeepney driver, fuel subsidy, etc. Pero ang punto, naabot mo lahat ng may kailangan, sapat ba bibigyan na tulong, at gaano katagal. At walang duda, kulang na kulang talaga. At siguro general point na lang, kung may kalamidad na dumating, doon nagugulat tayo, di ba? Ito, Mm. malinaw yung mangyayari. Ang reference point namin, yung more or less 18 million na mahirap at borderline na Pilipino. Tapos yung experience natin sa huling oil price spike noong early 2022, yung nung nilusog ng Russia yung Ukraine, nag-spike to about 110, $115 per barrel yung langis. Sa loob ng 3, 4 na buwan, nadagdagan ng halos 2 milyon ang mahirap na pamilya. Tapos kahit na Mm. bumaba na yung oil prices noon, after a year, nadagdagan ng about 3 million basically yung mahirap na pamilya. Sa amin, magandang reference point yun kasi di hamak. Mas malala ngayon yung oil price Mm. spike. Alam mo kasi Mm. hindi, mas matagal. So ang question, alam na natin, may malala ito, alam ng gobyerno, pero bakit ganun lamang ina-announce nila? Okay. Sige. In terms of numbers, no, you were asking for numbers. Ang inanunsyo ng Hmm. Pangulo, makatatanggap ng assistance na 5,000 peso cash among Hmm. tricycle drivers, 139,000 Hmm. tricycle drivers sa NCR. And then susunod daw yung mga outside ng Metro Manila. Tapos yung mga POJ at TNVS drivers, Hmm. nasa 5,000. In fairness, may numero. Yung 3,000 Hmm. fuel subsidy for farmers, Hmm. makatatanggap daw 26,000 Hmm. farmers. I suppose, ano to, no, targeted. I suppose talagang data-driven ito, no? Hmm. Give them the benefit of the doubt. Nakita Hmm. natin, lumampas na yata ng 100 na per liter, no? Yung Hmm. presyo ng diesel. Yung gasolina, not far behind. Okay. Hindi ko ma-imagine, no? Paano makakaraos yung isang TNBS driver? Yung isang tricycle driver ngayon, kahit mayroong Hmm. 5,000 o kaya PUJ. Tapos hindi Ah. ko alam kung magtataas na sila. At kung magtaas yan, understandably, talagang tataas yan, ano epekto doon sa ordinaryong mananakay? Hindi ba? Ang laki ng bawas niyan sa kita eh. 'Di ba? Hmm. Sanga-sanga yan eh. Ano ba yung dapat gawin? Sige. Siguro maganda na nabanggit na yung mga numero kasi yun ang problema eh. Yung in-announce na 139,000 tricycle drivers. Actually, ang inanunsyo niya nung Huwebes yata, 360,000 na transport sector daw na makatanggap. Ano yung context? Meron tayong 1.7 million na tricycle sa Pilipinas. Meron tayong 250,000 na jeepney. Meron tayong about 200,000 na motorcycle taxi delivery rider. Meron tayong about 60 to 70,000 na UV Express PNVS. Ibig sabihin yan, may 2.2 million more or less na transport sector workers na kailangan ng tulong. Yung ina-announce nila, katiting lang dun sa nangailangan ng tulong. Even yung
grabe ang tipid yung 26,000 farmers na nabanggit niya, 26,000 fisherfolk. 7 na milyon ang magsasaka, manggagawang bukid sa Pilipinas. 1.3 million yung mangingisda. So, point number one, yung parang libo-libong tinutulungan, okay, grant natin. Pinag-aralan nila yan. Sila lang matutulungan, kulang yan. Second point, actually, at least dun sa in-announce na DSWD support tsaka DAB FAR support, actually matagal na nakaprograma yung ayuda programs na yan eh. Halimbawa yung sa DA tsaka sa BIFAR, yung suporta sa magsasaka mangingisda, na-announce na yan, yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. So hindi siya actually bagong ayuda. Nakaprogram na siya. So ang tanong, kung ibibigay mo lang, ay yung nakaalat na dating ibibigay mo, pagmamalaki mo ba na binibigay mo yung dati mong pong planong ibigay? At yun ang problem kasi talagang bulag siya dun sa bagong problemang lumitaw nitong March 2026. Good example yung transport groups kasi siya talaga yung pinaka super exposed dun sa fuel price shocks. In-estimate namin, yung mga GT drivers na 30 liters per day on average yung konsumo. Yung pag-increase lamang ng diesel mula nung katapusan ng Pebrero, 44 pesos na, di ba? Extra fuel cost nila per day, about 1,320 pesos. Eh, yung yung average jeepney driver at gross income, awas mo yung gastos sa diesel, awas yung boundary, more or less 800 to 1,000 pesos lamang yung Yung uwi. nakuha ng average. Oo, yung uwi nila. So, yung pagtaas naman ng 44 pesos ng diesel, Dugi. simot na yun. Diba? Oo. Again, at pwede mag-go down the line doon sa mga tricycle, motorcycle taxi, delivery rider. Ang conservative estimate namin, ngayon pa lamang kasi, ilang linggo pa lang yan, at least 25% to 160% loss na sa kita. At kung over 100% ang loss sa kita, ibig sabihin, deposito na sila. So sa amin, yun ang magnitude ng problema. Bakit yung ina-announce na Pangulo na ayuda at tulong, ay yung dati naman ibibigay na ayuda at tulong. So medyo sa amin, the context ng numbers matter eh. Kung masisilo tayo dun sa bilyon-bilyon sinasabi nila or libo-libo tinutulungan, hindi lang totoong context eh. Yung bira na nangangailangan at how much yung kailangan nilang tulong. Ang dating kasi sa akin ito is parang they're planning for, let's say, the next 2 or 3 months, hoping or thinking that the conflict would be resolved by then. Pero may pangako rin naman sila na kung sakaling magpatuloy pa, tuloy pa rin daw yung ayuda. No? Okay, etong kanilang isinusulong na suspension ng excise tax sa fuel. Tapos yung iba ang ina-argue, hindi, kulang yan. Dapat pati yung VAT tanggalin. Anong posisyon nyo doon? Kulang talaga kasi nag-simulations kami, yung pakinabang sa pagtanggal ng oil excise tax sa pinakamahirap na kalahati ng populasyon, on average about 250 pesos per month lamang ang madadagdag sa bulsa nila. Kung itanggal din yung oil VAT, baka umabot ng about 400 pesos more or less yung dagdag sa kanila. So kulang na kulang talaga. I mean, whether, lalo na kung nasa transport sector ka, pero even if, karaniwang consumer ka lang na hindi naman nakatali sa transport sector hanap buhay, wala siya actually may tutulong, pero konti lamang. So kami, supportado namin yung pagtagal ng oil excise tax. Pero kung yun ang parang flagship support ng gobyerno for the poor at sa middle class, kasi makikilabang naman middle class dyan, kulang na kulang pa rin talaga siya. Kaya sa amin, yung pinaka-key point, kailangan magmula dun sa laki ng problema, tapos definitely kulang yung pondo ng gobyerno. May pag-isipan, paano makalikom ng sapat na pondo para sa lahat ng kailangan. Kasi otherwise, kung hindi magdagdag ng pondo, tama naman na may matutulungan with the current pondo, pero kapos na kapos. Kumbaga enough lang pang press release at pagpakitang tao na may natulungan kami. Pero we're way beyond that eh. Yung solution has to be commensurate dun sa scale ng problem. At dun napaka-frustrating. Parang business as usual lang yung gobyerno na yun, na ganoon lang. Na konting kalikot dito, sasapat na.